tong businessman na to, siya lang naman ang may-ari ng afisyonado na gumastos ng 100 million pesos para lamang magkaanak ng 8. Yes, 8 beautiful children. Kaya naman mapapatanong ka na lang talaga, gaano nga ba kayaman itong tinaguri ang Lord of Sense na si Joel Cruz? Tara, alamin natin. Siya si Joel Cruz, ang CEO ng afisyonado at proud gay dad of 8 children. Pero paano nangyari yon? Ang unang negosyo talaga ni Joel ay supplier siya ng garments sa mga malls. Pero eventually, nalugi siya kaya nag-switch siya sa kanyang perfume business na ngayon ay afisyonado na. And now, he's one of the most successful entrepreneurs dito sa Pilipinas. Ngayong mahalimuyak na ang tagumpay ni Joel Cruz, tara, alamin natin kung gaano nga ba siya talaga kayaman. Lord of Sense ay naging Lord of Mansions na rin. Dahil hindi lang isa o dalawa ang kanyang mansyon, kundi 3. Una, ang kanyang 3-story mansion na matatagpuan sa Tagaytay. Sobrang lawak pa nito at may area na 1,995 square meters. Meron itong elevator, basements, roof deck, 7 bedrooms, mini theater, spa at sauna. With swimming pool na may aficionado logo. Tapos syempre may nakatatak pa na trademark sa harap ng kanyang mismong bahay na The Mansion of the Lord of Sense. Pangalawa, itong super luxurious mansion naman na ito ay matatagpuan sa Baguio, kung saan tinaguri ang The White House of the Lord of Sense. Paano ba naman kasi sobrang sosyal lang atake dahil may pa-tower pa mismo ang kanyang mansion dito. Bukod sa sobrang laki nito, sobrang lawak din ng whole area na may 3,000 square meters dahil may golf area pa talaga siya. Pangatlo, ito naman ang tinatawag niyang Chateau de Milagros na named after her mother. Nagawa pa ito noong 1950s. So expect na sobrang antique and elegant ang design ng kanyang mansion na located sa Sampaloc, Manila, kung saan dito mismo madalas manirahan si Joel kasama ng kanyang 8 anak. Sa luxury cars naman, medyo hindi public si Joel sa kanyang mga sasakyan. Pero makikita na marami siyang Ford Limo Bus na high-end car. This can be his go-to car for his business. Kita mo naman na customized at may nakatatak pa na aficionado logo dito. Bukod pa dyan, meron na rin siyang Toyota Alphard na nagkakahalaga ng 4 million pesos at kapag pinakustomize mo, maaaring umabot ito ng 6 million pesos. Tapos ito pa, dahil nang-celebrate pa siya noon ng isang luxury yacht party, although hindi sa kanyang yate na ito, but still, afford niya mag-yacht party anytime na gustuhin niya na mag-relax. So ito na nga, alam naman natin na obvious na big time na si Joel sa kanyang successful na perfume business, diba? Pero alam mo ba na bukod sa aficionado, napakarami rin niyang ibang negosyo. Last year nga lang, nag-celebrate siya ng kanyang 40 years of success in business. Ginanap ito sa Cove Okada, Manila. Dito niya pinakita ang kanyang milestone sa kanyang multiple businesses na kung saan, una, sinelebrate nila ang expanding business ng aficionado na umabot na hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Pangalawa, noong pandemic, nagka-idea rin si Joel na magbenta ng ethyl alcohol as hygiene product. Pangatlo, pinasok niya na rin ang food business dahil na-launch niya ng takoyaki na nag-boom noong pandemic. Apat, investor na rin si Joel sa real estate property dahil bumibili siya ng mga kondo at pinaparentahan niya ito. Number 5, bukod pa sa mga nasabi ko, may mga hospitality businesses rin siya with Department of Tourism sa kanyang mansion sa Baguio City na kung saan ginagamit nila ito for weddings and reception. Number 6, nakarating na rin ang businesses niya sa ibang bansa dahil may commercial properties rin siya sa iba't ibang cities ng Southern California. And the last but not the least, pinasok niya na rin ang mundo ng vlogging dahil meron na rin siyang YouTube channel. O diba? Ang haba ng listahan kasi ganun siya kayaman. Sabi nga nila, money can't buy happiness. Pero para kay Joel, gagawin niya ang lahat para maging tatay. Hindi naging hadlang ang pagiging bakla para sa pangarap niyang yon. Kaya lumipad siya papuntang Russia para magpa-surrogacy. Isang scientific process kung saan gagamitin ang sperm cells at isosurrogate sa isang selected mother na magdadala sa baby. Una, nag-attempt siya sa Pilipinas. Bumili pa nga siya ng mature egg cells mula sa isang model, pero hindi ito naging successful. Kaya nagdesisyon siyang magpa-surrogacy na sa Russia. Total, aabot sa humigit kumulang 100 million pesos ang nagastos ni Joel Cruz para sa surrogacy journey niya sa kanyang 8 anak. So ayan ang istorya na mahalimuyak na tagumpay ni Joel. Truly lucky sa kanyang business and kids. Ikaw, if milyon-milyon ang pera mo sa bangko at sabihin nating baog ka o part ka ng LGBT, game ka rin ba magpa-surrogacy gaya ng proud dad na si Joel? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content tungkol sa idol mo, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood!